Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 401. Hinawakan ni Andrew Cheng si Marian Yang na lilingon sa likod at ngumiti, sa totoo lang, ano? Bankrupt na ako ngayon. Sa pagsasabi nito, sasabihin mo sa kanila na ganoon pa rin ako kasayang. Kalimutan mo na. Nakarating na ako dito at wala akong pakialam sa oras na ito. Si Marian Yang ay tumingin kay Andrew Cheng nang napakalungkot, hinawakan ang kanyang kamay, at sinabing, asawa, ayaw kong tretuhin ka ng hindi patas. Ayos lang ako talaga, sige, hinihintay ka nilang lahat bilang isang babaeng negosyante. Kinamot ni Andrew Cheng ang ilong ni Marian Yang at ngumiti. Binigyan siya ni Marian Yang ng isang blankong tingin at sinabing, sino bang babaeng negosyante ang hindi mo asawa? At saka, kung hindi dahil sa iyo, isa na akong ordinaryong part-time na manggagawa ngayon. Hindi nagsalita si Andrew Cheng, nagpatuloy sa paggawa ng tsaa, at pagkatapos ay dinala ang tasa sa sala. Nagkataon namang narinig niyang nag-uusap ang mga kamag-anak na ito tungkol kay Vic Ang. Marian Yang, narinig ko na ang kumpanya mo ay nakatanggap ng pamumuhunan mula sa Rice Angel Investment Group. Nakangiting tanong ni Gary Jung, anak ni Gabriel Jung habang umiinom ng tsaa. Nang hindi na hinintay na magsalita si Marian Yang, sumingit si Marte Pinin na may pananabik, hindi iyon, ang Rice Angel Investment Group ay nagustuhan ang kumpanya ng aming Weiner, at ito ay bilyon-bilyon sa unang pagkakataon. Papasok ito ngayon sa nangungunang Fortune Global 500 sa mundo. Sa oras na iyon, ang aming pamilya Warner ay isa ring bilyonaryo. Oo, yeah, I heard about it a while ago. My sister-in-law, ano ba ang pinanggalingan nitong Rice Angel Investment Group? Napaka-generous, di ba parang pamilya mong Weiner? Oo, nabalitaan ko rin na ang CEO ng Rice Angel Investment Group ay isang binata sa kanyang 20s, nagkakahalaga ng daan-daang bilyon dolyar, lahat ng kanyang mga personal na ari-arian. Sina Jing Qiao, at Wang Jinhua, na pawang namumula, ay sumunod kay Marte Pinin, at nakaramdam sila ng saya. Yan ang Rice Angel Investment Group. Sa mga araw na ito, sa Shangyang, ang lungsod ay puno ng mga bagyo at apoy. Ang pakikipagtulungan sa gayong malaking grupo ay talagang promising. Kaya, pagkatapos nito, si Marian Yang ay magiging isang bilyonaryo na babaeng bilyonaryo. Kailangan nilang yakapin ng mabilis ang hita na ito, tutal sarili naman nilang pamilya, at tiyak na hindi maiiwasan ang mga benepisyo sa hinaharap. Si Marte Pinin ay parang isang mapagmataas na tandang ngayon, at siya ang naging limelight. Maging ang kaarawan ni Lolo Gabriel Jung ay inagaw niya. She deflated her lips and proudly said to her relatives, nako, maliliit na bagay lang to. Kung talagang gusto ng amo ang pamilya naming Weiner, hindi na ako makapaghintay na magpakasal ulit siya. Haha, remarrying well? Such a rich man? Kung mas bata ako ng ilang dekada, siguradong hahabulin ko ito. Iba naman. Si Marian Yang ay isang mayamang babae sa hinaharap. Ang ganitong amo lang ang maaaring maging karapat-dapat sa kanya. Hindi na kaya ng iba. Sayang naman ang mawala ng mukha. Lahat, sinabi mo sa akin ang isang bagay, pinuri si Marian Yang ng sunod-sunod, at hindi nakalimutang maliitin si Andrew Cheng, na tahimik na nakaupo habang hindi nagsasalita. Ang punong-puno ng pangungutya ay lubhang hindi komportable. Napakaganda ni Marte Pinin sa kanyang puso na hindi pa siya naging kasing lakas ngayon. Sinulyapan niya si Andrew Cheng, na ang mukha ay mapatla, at nakaramdam ng labis na pagkabalisa sa kanyang puso. Wala talagang halaga ang taong ito. Akala ko mayaman siya at kaya niyang makipagsabayan. Sinong mag-aakalang siya ay mabangkarota? Talaga namang siya ay isang uri ng asterisk forever. Kung talagang umibig ang batang general manager ng Rice Angel Investment Group kay Marian Yang, 10,000 beses na willing si Marte Pinin. Weiner, kilala mo ba ang amo ng Rice Angel Investment Group? Balita ko gwapo daw siya. Dapat nagkita na kayo dati, kumusta ang mga tao? Ang tsismis ng matandang babae ay nagsimulang magtanong kay Marian Yang. Tahimik na nakinig si Andrew Cheng sa gilid, walang magawa sa kanyang puso.
Pinag-uusapan ng malaking grupo ng mga kamag-anak ang batang CEO ng Rice Angel Investment Group dito, pero hindi nila alam na mali-late pala ng dating ang CEO, ibig sabihin, pinagtatawanan sila ng mag-isa. Ngumiti si Marian Young at tumingin sa gang ng mga kamag-anak na hindi alam kung ano ang sasabihin. Paumanhin, hindi ko pa nakikilala ang isang iyon. Hinaplos ni Marian Young ang buhok sa kanyang tenga. Ilang tao ang nakarinig nito, at lahat ay natigilan, lalo na si Marte Pingin, na bumubulong, hindi mo pa ba ito nakita? Kakaiba talaga. Napaka-misteryoso ba ng malaking lalaking ito? The mystery is right. Ang mga ganyang higanti ay dapat low-key. Oo, oo, Marian Young, maaari kang makakuha ng dim sum, tulad ng apo, kailangan mong magmadali. May nagsabi, pero halos hubot-hubad ito, at mabilis na lumabas at humiga. Nang marinig ang mga salitang ito, nakasimangot din si Marian Young, na sumulyap kay Andrew Cheng na nakaupo sa sulok. Nag-aalala siya sa iniisip ni Andrew Cheng tungkol sa kanyang sarili, at abala siyang nagpaliwanag, huwag mong sabihin ito, normal lang kaming kooperasyon ng kumpanya, hindi kung ano ang iniisip mo. Agad na pinutol ni Marte Pinin ang mga salita ni Marian Young at sinabing, kung ano man iyon, Weiner, masasabi ko sa iyo, dapat na matatag mong kontrolin ang gayong marangal na anak. Ito ay isang bilyonaryong higanti, kahit na hindi ka interesado sa iba. Mas investment yan. Ayos ang wishful thinking ni Marte Pinin. Hindi gusto ni Marian Young ang ibang tao, at hindi niya ito pipilitin, ngunit ang pamumuhunan na ito, kapag mas hinihila mo, mas mabuti. Hindi siya naniwala. Sa walang dahilan, may mamumuhunan ba sa bik-ang? Ang kabilang partido ay dapat magkaroon ng anumang mga ideya. Nagkataon na bumalik si Hu Jie sa oras na ito. Kagagaling lang niya sa kumpanya. Kamakailan, hindi madaling gawin ang negosyo ng kumpanya at may kakulangan sa pondo. Busy din siya. Pagkapasok niya sa pinto, nag-pose si Hu Jie, halatang hindi nasisiyahan, at inihagis ang bag sa sofa. Nakita ng lahat na masama ang loob ni Hu Jie. Lumapit si Chen Xiaoho na may ngiti sa labi at nagtanong, ano ang problema ng asawa ko, nag-aalala pa rin sa kumpanya. Sa sinabi nito, inabot din ni Chen Xiaoho ang tsaa mula kay Andrew Cheng kay Hu Jie. Napakatao. Humigop ng tsaa si Hu Jie at inilabas muna ang Reg Along inihanda niya at iniabot ito kay Hu Guangzhang, Lolo, sana maswerte ka sa East China Sea kaysa sa Nanshan Mountain. Masayang kinuha ito ni Hu Guangzhang at iniabot kay Hu Jie ang isang pulang sobra, at sinabing, well, ang bait ng apo ko. Doon, mahigpit na tinitigan ni Chen Xiaoho ang pulang sobra, hindi alam kung ano ang iniisip niya. Dito, umupo rin si Hu Jie at bumantong hininga ng malakas, kapos na sa pondo ang kumpanya ngayon, at wala akong pagpipilian. Nang marinig ito, bumagsak ang mukha ng pamilya Ho. Ang pangyayaring ito ay nagpagulo sa kanila sa mahabang panahon. Ang asawa ni Hu Jin, ito ay palaging kumikislap kay Hu Jin. Matagal ding nag-alinlangan ang huli bago sinabing, iyan, Marian Young, nakinig lang ako sa iyo ng matagal, at alam din ng tiyuhin na ikaw na ang chairman, at ang palengke ng bik-ang ay mabuti, nakikita mo, ang aming kumpanya sa dayuhang kalakalan ngayon ay may ilang mga problema sa pagpopondo. 10 milyon. Biglang tumahimik ang oktunog sa buong sala, at sa isang iglap ay tumahimik. Ang mga walang katuturang tao ay nagpapanggap na casual, ngunit ang pamilya Marte Pinin ay medyo parang karayom. Humingi ng tawad ang sinabi ni Marian Young, Uncle Hu, nahihiya ako. Wala akong ganoong kalaking pera. Bagamat ako ang chairman ng kumpanya, ito rin ay isang salary system. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ganap na nagbago ang mukha ni Hu Jin. Ang dahilan kung bakit nila inimbitahan ang pamilya ni Marte Pinin na pumunta sa bahay ngayon ay para sa bagay na ito. Sumasakit ang ulo ni Hu Jie doon, at aalis na sana siya nang tumayo siya. Ibinaba niya ang pangungusap, Tay, ano ang sinasabi ko? Siguradong hindi tayo tutulungan ng mga tao, at ayaw mong isipin, ano ang relasyon ng pamilya natin at ng pamilya niya. Mahal, bakit tayo tutulungan? Okay. Kailangan kong bumalik sa kumpanya. Ito ang ugali ng paghahanap ng iba.
Namula rin si Hujin, at patuloy na tumingin kay Marian Yang, para kang tiyuhin na nagmamakaawa sa iyo. Nagtanong ako tungkol sa kumpanya mo. Ngayong may pera na ako, maaari mo ba kaming kimkimin para sa isang turnaround, maaari mo magtiwala ka na malapit ko nang hayaan si Hujia na ibalik ang pera sa iyo. What? You asked my daughter to embezzle the company's property? No way. Absolutely not. Si Marte Pinin ay hindi tanga. Pagkarinig nito ay agad siyang tumalon at tinanggihan ito. Ipinaliwanag ni Hujin Lee kay Marte Pinin doon, hipag, pakiusap, kung walang ganoong pera, malugi ang pamilya natin. Talagang sinubukan ni Hujin ang kanyang makakaya, at kailangan niyang gumawa ng huling paraan. Direktang pinatay ni Marte Pinin, na nagsasabing, hindi iyon gagana, hindi pa napag-uusapan ang bagay na ito. Lumingon si Hujin kay Marian Yang, at si Marian Yang ay walang magawa. Sinabi niya, Uncle Jung, hindi ko ito mapipigilan. Ito ay labag sa batas. Diretso ang pagtapak ni Hujia doon at tinitigan si Marian Yang ng mabangis, sinabing, huwag kang tumulong, kunwari ay iniisip mo talaga na isa kang mahusay na chairman, marahil. Natulog ka ba dad, huwag kang magmakaawa sa kanya, ako mismo ang magsosolve. Medyo naka-frame ang pangungusap ni Hujia. Nakita din ni Chen Xiaoho ang karayom at ngumisi, nakatulog na siguro ito, talagang isang bargain. Dahil maaari pa siyang maging chairman, pagkatapos ay talagang lumabas ang araw mula sa kanluran. Kabigla-bigla. Isang hindi pagkakatugmang boses ang narinig. Paano kung matulungan kita? Nanlamig ang mukha ni Andrew Cheng, at tumayo siya at sinabing, ngunit, may isang kondisyon, kayo ni Hujia, at Chen Xiaoho ay kailangang lumuhad at humingi ng tawad sa asawa ko sa sinabi ninyo. Hindi inaasahan ng lahat na tatayo si Andrew Cheng sa oras na ito, nakatingin sa gilid at nakatibgan sa kanya na parang hanggal. Kabanata 402. Hindi babaliw si Andrew Cheng. Masasabi rin ang mga ganyang salita. Makakatulong ba siya? Ano ang magagawa niya sa wala? Napatulala rin sina Hujia at Chen Xiaoho kay Andrew Cheng, at biglang ngumisi, Andrew Cheng, pinag-uusapan mo ba dito? Ano ang maitutulong mo? Ano ang magagawa mo sa basura? Malamig ang mga mata ni Hujia, at hindi na siya makapaghintay na lampasan ang malaking bibig ni Andrew Cheng ngayon. Ang batang ito ay dating titi, ngunit ngayon ay naglakas loob na siyang tumayo at magsalita. Ito ay dahil ang kanyang asawa ay naging chairman, Yao Yangwei dumating. Naku, depende sa katawan ng asawa niya, magaling siya, umaarte pa siya dito. Panunuya ni Chen Xiaoho, hubad na nakatitig kay Marian Yang sa ganoong tingin, tila nakita siyang wala sa paningin. Ang Chen Xiaoho na ito, ay matagal nang nagnanais kay Marian Yang, ngunit nagdusa dahil sa kawalan ng pagkakataong magsimula. Ngayon, kapag naiisip niya ang isang babaeng tulad ni Marian Yang, kahit na sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang katawan, galit at nasasabik siya. Ikaw Marian Yang, ito ay isang bargain. Ang iba pang mga kamag-anak ay tumingin kay Andrew Cheng ng labis na panunuya at sinabi. Okay Andrew Cheng, wala kang kinalaman dito, kaya maupo ka na. Iyon ay, isang tusong maglakas loob na magsalita, ito ay 10 milyon. Ang mukha niya talaga, hipag ni Martha, alagaan mong mabuti si Andrew Cheng. Pagpasok mo sa pinto, kita mo ang mukha mo. Kanino mo dapat ipakita? Katulad ng patay. Sa pagharap sa pang-iinis at pang-iinsulto ng mga kamag-anak, si Andrew Cheng ay nakaramdam ng kaunting lamig, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita rin ng lamig. Ang gusto lang niyang sabihin, biglang tumayo si Marte Pinin. Na-snap. Isang malaking sampal ang itinapon sa mukha ni Andrew Cheng. Kinagat ni Marte Pinin ang kanyang mga ngipin at pinagalitan, Andrew Cheng, anong ginagawa mo? Ito ba ay lugar kung saan nagsasalita ang iyong mga junior? Umalis ka dito. Alam kong hindi kita dapat dinala dito, sayang. Nainis si Andrew Cheng, ang kanyang mukha ay berde, ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom, at siya ay mukhang nakakatakot. Nagtaas ng kilay si Marte Pinin at agad na nagsabi, bakit, nakalimutan mo kung paano ka pumayag sa akin? Pumirma ka sa kasunduan. Hindi pa. Pasaway, itinuro ni Marte Pinin ang gate.
Ang galit sa puso ni Andrew Cheng ay mahirap pakalmayan, ngunit nang maisip niya ang kasunduan, lumambot siya. Hindi niya maaaring problemayan si Marian Young sa oras na ito, at hindi siya maaaring hindi maintindihan tungkol sa kanyang sarili. Kung tutuusin, may baby pa siya sa tiyan, at kung emosyonal siya at nalaglag, tapos na. Ang lahat ng mga kamag-anak ay nanunood na may maningning at mapang-uyam na pagtawa. Tatayo si Marian Young, lumakad papunta kay Andrew Cheng at sumulyap, pagkatapos ay galit na sumigaw kay Marte Pinyin, "Nay, ano ang ginagawa mo? Bakit mo ulit sinaktan si Andrew Cheng? Ano ang problema ng aking ina, kaya ang mga peklat ay nakalimutan? How dare you actually do it kay Andrew Cheng?" Masyadong tamad si Marte Pinyin na ipaliwanag kung paano mo ako titignan, na malamig na nakatitig kay Andrew Cheng. Dito ay naglabas din ng ngiti si Andrew Cheng, at ngumiti kay Marian Young, "Lumalabas ako at humihit-hit ng sigarilyo." Hinailan ni Marian Young si Andrew Cheng, at galit na galit sa grupong ito ng mga kamag-anak. Nang lumabas si Andrew Cheng, isang bilog ng mga talento sa paligid ni Marte Pinyin ang bumato kay Andrew Cheng. Habang sinasabi ko, ang pananaw ni Marte Pinyin kay Andrew Cheng ay lumalakas at lumalakas. Balik sa topic. Nagsimulang humingi ng paumanhin si Hu Jin kay Marian Young, na nagsasabing, "Marian Young, humihingi ako ng paumanhin sa iyo para sa..." Sinabi ni Hu Jia at Chen Xiaoho, "Huwag kang pumunta sa puso mo." Nagmamadali rin sila at walang itinatago. Si Hu Jia at Chen Xiaoho ay nakaupo sa gilid, tahimik na nanunood at hindi nagsasalita. Kung hindi dahil tumigil si tatay, iniwan na ni Hu Jia ang kanyang kamay at umalis. Hindi pa niya nakikita si Marian Young mula pa noong bata siya, hindi, sa tumpak, hindi niya mababali ang tingin kay Marian Young. Dati, nang magsimula ng isang kumpanya sa kanyang sariling tahanan, si Marian Young ay isang maliit na marketing manager ng Big-Ang. Hindi ito nagkakahalaga ng paghahambing sa kanyang sarili. Noong panahong iyon, siya ay isang mayamang babae, at si Marian Young ay isang ordinaryong tao. Ngayon, si Marian Young ay naging chairman ng board, at ang hinaharap ay walang limitasyon, na nagpapaselos kay Hu Jia, at iniinsulto si Marian Young kasama ang isang grupo ng mga dating kaibigan at kaklase ng pribado. Ngayong nahihirapan na ang kumpanya, talagang humihingi ito ng tulong kay Marian Young, at lalong hindi komportable si Hu Jia. Si Marian Young ay sobrang sama ng loob, ngunit lahat ay kamag-anak at walang magawa, ngumiti lang at sinabing, "Okay lang." Dito, ilang beses ding umubo si Lolo Hu at nagsimulang magsalita, "Ang munting Weiner na iyon, kung maaari, tulungan mo si Hu Jia, kahit na magmakaawa sa iyo ang aking lolo." Nang marinig ito, sinabi ni Marian Young Lee, "Senior man, saan mo masasabing makakatulong talaga ako?" Sa oras na ito, hindi na mali si Marte Pinyin. Lumapit si Hu Guangzhang para humingi ng tulong. "Hindi ko kayang pabulaanan ang mukha ng matanda." Nakita rin ni Hu Jin ang kahihiyan ni Marian Young at umatras upang magtanong, "Well, Marian Young, kung talagang hindi mo kaya, maaari ka bang tumulong na makipag-ugnayan sa taong namamahala sa Rice Angel Investment Group? Sa tingin ko, depende sa iyong relasyon, tumulong. Hindi ba dapat okay kung gumawa tayo ng 10 million investment?" Ang wishful thinking ni Hu Jin, ito ay maglalaro ng maayos. Si Chen Xiaoho sa gilid, ito rin ay nasa sabik, Oo, tatay, tama ka. Talagang kilala ni Marian Young ang namamahala sa grupo ng pamumuhunan ng Rice Angel, pabayaan ng 10 milyon, 1 bilyon ang gagawin. Ibig mong sabihin, Marian Young. Naglaro si Chen Xiaoho ng routine at sadyang hinukay si Marian Young. Kung pumayag siya, nakakahiya kung hindi siya makakakuha ng 100 million investment. Nasa gilid din si Hu Jia. Sumingit, "Marian Young, ganito ang pakiusap ng pamilya namin, tumulong ka lang o hindi." Medyo napahiya si Marian Young, at dinala ng asawa ni Hu Jin si Marte Pinyin para magsalita. Hindi nakayanan ni Marte Pinyin ang ganitong uri ng pakikitungo sa pagitan ng mga kamag-anak at hinilas sila Marian Young at sinabing, "Warner, maaari kang tumulong." Sa sinabi nito, tumingin din si Marte Pinyin kay Hu Jin at sinabing, "Gayunpaman, sinabi ko ng maaga na ang Rice Angel Investment Group na ito ay hindi mamumuhunan sa iyo. Wala itong kinalaman sa amin Weiner, kami ang mananagot sa pakikipag-ugnayan sa iyo."
Ipaglaban mo ang iba. Ito ay upang linisin ang iyong sarili. Binigyan ni Hujin si Hujia ng ilang sulyap at tumango, okay. Tinanggap din ni Marian Yang bilang default dito. Sa harap ng lahat, inilabas niya ang kanyang mobile phone at nag-dial sa kinauukulan na namamahala sa Rice Angel Investment Group. Magalang niyang sinabi, Mr. Shen, hello. Please do me a favor. My relatives have a foreign trade company. Gusto kitang makausap tungkol sa cooperation at investment. Sa kabilang dulo ng telepono, ang boses ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagsabi, Miss Yang, sa bagay na ito, hindi ako ang dapat magdesisyon. Kailangan kong tanungin ang ating big boss, paano kung maghintay ka ng ilang minuto? Okay President Chen, guguluhin kita. Ngumiti si Marian Yang at ibinaba ang tawag. Isang grupo ng mga kamag-anak ang tumitig kay Marian Yang na may malalaking mata. Paano mo sinasabi? Hindi na makapaghintay si Hujin na magtanong, bilang isang tiyuhin, talagang hinailan niya pababa ang kanyang mukha. Sabi ni Mr. Shen, kailangan niya munang magtanong sa kanyang big boss at maghintay tayo ng ilang minuto. Sumagot ng totoo si Marian Yang. Ang pangungusap na ito ay naging dahilan ng pagngisi ni Hujia ng ilang beses at sinabing, Tay, hindi mo pa ba naririnig ito? Ito ang palusot niya. Ano ang maitatanong ko, hindi ako makatutulong kung hindi ako makakatulong, magpanggap na isang mabuting tao, paano? Tumulong hindi natin hahayaang magpasalamat ang pamilya natin kay Dade. Sumimangot si Marian Yang, at galit na galit kay Hujia. Sino ang mga taong ito sa pamilyang ito? Hindi na makapaghintay si Marian Yang na tumayo at umalis ngayon. Pinandilatan din ni Hujin si Hujia at sinabing, okay, anong ingay? Okay lang bang magsabi ng ilang salita? Ang aking anak na babae ay layaw lamang at sanay na. Sa hinaharap, makararanas tayo ng malaking kawalan. Doon, sumingit si Chen Xiaoho, at kinutya, hoy, tawagan mo si Andrew Cheng. Hindi niya ibig sabihin na makakatulong siya. Hanggat kaya niya, hindi ito paghingi ng tawad. Ako si Chen Xiaoho. Lumuhad at humingi ng tawad sa punong tanggapan. Maaaring marinig ito ng sinuman, at ang mga sinabi ni Chen Xiaoho ay sadyang batay sa mga sinabi ni Andrew Cheng. Malamig na ngumiti ang mga malalaking lalaki, na may mapanuksong ekspresyon, hoy, ang kanyang pag-aaksaya ay isang kalamangan sa pisngi. Kasabay nito, si Andrew Cheng ay naninigarilyo sa labas at nakatanggap ng tawag. The big boss, the young lady asked me, can you invest in Stone Trading Company? Sa kabilang dulo ng telepono, natural, sina Mr. Shen Jiaoji at Mr. Shen nakausap lang ni Marian Yang. Head lang siya ng Rice Angel Investment Group. Nag-isip sandali si Andrew Cheng at sinabing, ibigay mo. Nang matapos ay ibinabanan niya ang telepono. Ang tulong sa pagkakataong ito ay buo sa mukha ni Marian Yang. Saka siya tumalikod at naglakad papunta sa sala. Pagkapasok niya sa pinto ay bumungad sa kanya ang mga mata ng malaking lalaki na puno ng panunuya. Oh, young Master Chen? Ano ba, tapos na ba ang paninigarilyo? May likod ka talaga. Tumayo si Chen Xiaoho, naglakad-lakad sa paligid ni Andrew Cheng nang 2 beses, tinapik ang kanyang balikat, isang mapanuksong ekspresyon. Humalaklak si Andrew Cheng, tumingin sa nakahigang Marian Yang sa sofa, at sinabi kay Chen Xiaoho, bumalik ako, panoorin kitang lumuhad at humingi ng tawad. Kabanata 403. Ano, gusto mo lumuhad ako at humingi ng tawad? Sinadya ni Chen Xiaoho na itinaas ang kanyang tono, nakangiting tumingin kay Andrew Cheng, at hindi magalang na tinusok ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga daliri, sinabing, Andrew Cheng, alin sa mga tadyang mo ang mali? Maglakas loob na magsalita ng galit. Lumawak ang bibig ni Andrew Cheng, nagpapakita ng mahinang pagngisi, na nagsasabing, malapit na ang oras. Malapit na. Ang mga kamag-anak sa isang silid ay pinagkaguluhan ni Andrew Cheng, at wala siyang ideya kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Andrew Cheng, hindi ka pa ba nahihiya? It's really mold for 8 lifetimes, and actually made you my son-in-law. Tumayo si Marte Pinin at itinuro ang walang prinsipyong pagbulyaw ni Andrew Cheng, iwan mo ako, bumalik ka kaagad.
Talagang hinamak ni Marte Pinyin si Andrew Cheng at pinahiya siya. Sa wakas ay nagkaroon siya ng mahabang mukha sa harap ng kanyang mga kamag-anak, at ngayon ay muli itong ginawa ni Andrew Cheng. Puot. Buti na lang at pumirma ang batang ito ng kasunduan, kung hindi, hindi talaga niya ito mahawakan. Sa mga pang-iinsulto ni Marte Pinyin, ang mga kamag-anak ay nagsimulang tumakbo laban kay Andrew Cheng gamit ang iyong mga salita. Paulit-ulit nang inisiyan ni Chen Xiaoho, tinapik ang balikat ni Andrew Cheng at sinabing, ano ang ibig mong sabihin ngayon lang? Tinutulungan mo ba kaming lutisin ang kakulangan ng kumpanya na 10 milyong pondo? Tumingin din si Marian Yang kay Andrew Cheng nang may pagdududa, gusto lang magsalita, lumapit ang telepono dito. Ito ang tawag ni Mr. Shen. Marian Yang. Agad na tinalikuran ng lahat ang pangungutya kay Andrew Cheng, at pinalibutan siya ng lahat. Pumunta ka. Sinabi ni Hu Ji na ikinulong ng kanyang asawa ang kanyang mga kamay, nakikiusap sa lola na bumulong, pagpalain ka ng Diyos, dapat kang magtagumpay. Dito, ikinonekta ni Marian Yang ang telepono, at binuksan din ang hands-free, nagtanong, Mr. Shen, kumusta? Ngumiti doon si Shen Jiaoji at sinabing, Miss Yang, congratulations, pumayag si President Cheng, malapit nang pumasok sa account ng Stone Trading Company ang investment na 100 milyong yuan. Pumayag. Talagang pumayag. Salamat Mr. Shen, at iniimbitahan kita sa hapunan balang araw. Tuwang-tuwa rin si Marian Yang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayag talaga ang kabilang partido, at one shot ay 1 billion. Matagal nang natigilan si Hu Jin, kasama sina Hu Jia at Chen Xiaoho, at lahat sila ay tumingin kay Marian Yang nang hindi maisip. 1 bilyon. Ang kabilang partido ay namuhunan ng 100 milyon. Napalunok at napalunok si Hu Jia. Mabilis siyang umupo at nawala ang dating pride. Tinitigan niya si Marian Yang at nagtanong, Sister Weiner, nagbibiro ba itong si Mr. Shen? 10 milyon lang ang kailangan natin, nag-invest talaga sila ng 100 milyon. Naiintindihan ni Hu Jie kung ano ang ibig sabihin ng 100 milyong puhunan na ito sa kanyang kumpanya. Nangangahulugan ito na maaari siyang palawakin, palakihin ang merkado, at itaas ang kita sa hindi bababa sa 300 milyon. Ngayon, ilang milyon na lang bawat taon ang tubo ng kanyang kumpanya. Tiwala si Hu Jie na sa pagkakataong ito 100 milyong yuan ng mga pondo ang masisira upang mapataas ang tubo ng 3 beses. God! Grabe! Sino itong Mr. Cheng? Napaka-generous ng shot. Bahagyang nagulat din si Marian Yang, ngunit hindi inaasahan na ang kabilang partido, ang Rice Angel Investment Group, ay napagpasyahan ng napakabilis, at ito ay 100 milyong puhunan. Presidente Cheng. Tumangala siya at tumingin kay Andrew Cheng, na nakatayo sa direksyon ng pinto, siya ba? Kung hindi, bakit Cheng ang apelyido ng kabilang partido? Bukod dito, pinagsama sa mga salita ni Andrew Cheng ngayon lang. Habang nag-uusap ang lahat, agad na natanggap ni Hu Jia ang tawag, at napakataas ng tono, ano? 100 milyong pondo ang dumating. Dumating. Ganap na nabigla. Hindi makapaniwala si Hu Jia, ngunit malinaw na sinabi ng Finance Department na ngayon lang, dumating ang Rice Angel Investment Group, 1 bilyong yuan ng pondo. Agad-agad. Tumalikod si Hu Jia at niyakap si Marian Yang, at patuloy na tumatawag ang mabuting kapatid na babae, na nagsasabing, Sister Weiner, maraming salamat, kung hindi, iimbitahan ko ang lahat sa hapunan ngayong gabi, kaarawan lang ni Lolo. Ang buong pamilya ay dapat na magkakasalo, okay, ang aming pamilya ay sa wakas ay nakilala ang isang taong may kasanayan. Hipag Martha, napakapalad mo na mayroon kang isang mahusay na anak na babae. Hinihila ng asawa ni Hu Jin si Marte Pinyin, iyon ay lahat ng uri ng kasiya siyang mukha. Ang natitirang mga nasa katanghaliang gulang na kababaihan ay lahat din ng uri ng mga stunt. Pagkatapos ng lahat, si Marte Pinyin na ngayon ay si Mrs. Kuo, ang kanyang anak na babae ay ang chairman, at kilala rin niya ang isang malaking kumpanya tulad ng Rice Angel Investment Group. Nga pala, narinig ko lang nasabi ni Mr. Chester Shen, Cheng ang apelyido ng big boss na iyon. Sa oras na ito, sumingit si Hu Jia at nagtanong. Ang mga tainga ng lahat ng mga kamag-anak ay tumayo ng tuwid.
Umiling din si Marian Young at sinabing, hindi ko rin alam. First time kong malaman ang apelyido ng boss na Cheng. Nang sabihin niya ito, sumulyap si Marian Young kay Andrew Cheng, napakahinala. At doon, hindi na makapaghintay si Chen Xiaoho na sabihin, hahaha, huwag kalimutan, mayroon din tayong apelyido na Chen, ibig mo bang sabihin, Andrew Cheng? Ang mga salita ay dapat lamang mahulog, at ang mga mata ng malaking lalaki ay lumingon kay Andrew Cheng. Siya! Paanong si Mr. Cheng ay may daan-daang bilyong ari-arian? Anong international joke? Nako, kung si Andrew Cheng ang General Manager Cheng, gusto kong lumuhad at humingi ng tawad sa kanya. Mapangasar na sabi ni Hu Jia, napakababa ng tingin nila kay Andrew Cheng. Kailangan mo talagang lumuhad at humingi ng tawad. Si Andrew Cheng, mapata ang mukha, nanlamig ang mga mata. Ano? I heard it right. Are you really treating yourself as President Cheng? Waste. Agad na tumalon si Hu Jia, itinuro ang ilong ni Andrew Cheng at pinagalitan, at pagkatapos ay binugbog siya. Inalagaan din ni Chen Xiaoho ang kanyang asawa doon, tinulak si Andrew Cheng, at pinagalitan, foolish. Don't shame your face. This is Marian Young's favor. What's your relationship? Anyway, what can you do? Mr. Cheng. Lahat ay may daan-daan ng bilyong asset, one shot is a 1 billion investment, meron ka ba? Hinamak ni Chen Xiaoho ang pagkukunwari ni Andrew Cheng. Talagang itinuturing ang iyong sarili bilang isang karakter. Sayang lang ang basura. Paano kung sabihin kong meron ako? Hindi kumibo si Andrew Cheng, at malamig na tumingin kay Chen Xiaoho, pinagsisihan niya ito. Ang pamilyang Ho na ito ay hindi karapat-dapat sa kanilang sariling tulong. Hahaha. Isang pagsabog ng tawa, ang malalaking lalaki ay tumawa na parang malalaking ngipin. Bakit? Ang ibig mong sabihin ay ikaw iyon, Mr. Cheng. Sarkastikong sinabi ni Hu Jie sa oras na ito, na may ngiti sa kanyang mukha, ang ganong uri ng tingin, puno ng kahusayan ng pagtrato sa mga pulubi. Hindi, ito ay isang tunay na tawa, hipag ni Martha, si Andrew Cheng ba sa iyong pamilya ay nagdurusa sa mga maling akala. Ito ay isang idiot, ito ay sobrang nakakahiya, nakakadismaya. Hoy! Ang parehong apelyido ay Cheng, ang isang ito ay mukhang masyadong walang hiya. Maraming mga kasamahan at ilang matatanda ang lahat ay tumawa at tumingin kay Andrew Cheng nang nanunuya. Sa kanilang mga mata, si Andrew Cheng ay isang biro. Sa kabilang banda, si Andrew Cheng ay nakatayo roon na walang pakialam, pinapanood ang mga gang na ito na puno ng kapangitan, at nakaramdam ng kawalan ng magawa. Sure enough, may malalayong kamag-anak ang mayayaman sa kabundukan, mahirap sa downtown area, walang nagtanong. Ngumisi si Andrew Cheng sa kanyang puso, ngunit hindi ito inilantad. Dahil alam niyang walang kabuluhan ang mga sinabi niya ngayon, karaniwan na sa kanya ang mga ganitong eksena, at mas mabuting gawin ang higit sa isa. Sa oras na ito, si Hu Jie ay nakaupo sa tabi ni Marian Young, at tinanong siya, Sister Weiner, bakit ka tumatawag sa telepono, pumayag ba si Mr. Cheng na mamuhunan? At ito ay 100 milyon. Sabihin mong hindi mo kilala ang iba. Oo, Weiner, sinabi mo ba sa amin ng totoo, nagtago ka ba sa amin? Ibig sabihin, nang marinig ni Mr. Cheng na abala ka, agad siyang nagbigay ng tulong. Hindi ba ito interesante sa iyo? 7 tiyahin at 8 tiyahin, lahat ito ay sa labanan. Natuwa rin si Marte Pinin nang marinig niya ito, Weiner, sabihin mo kay nanay, alam mo ba? Kung alam mo, iuwi mo ang iyong pamilya upang kumain sa ibang araw. Napakayaman at marangal na anak, dapat mong samantalahin ang pagkakataon. Huwag kang lalapit kapag oras na para umalis. Kasabay nito, kinutya rin niya si Andrew Cheng, na tulala sa tabi niya, ngumisi at nagsabi, hindi tulad ng kontribusyon ng ilang tao sa pamilyang ito, walang umutot, at mayroon lamang kayang bibig. Si Andrew Cheng ay mayaman at bata, ngunit hindi sinabi ni Marte Pinin sa kanila ang tungkol sa pagkabangkarote. Dahil ayaw niyang baguhin ng mga kamag-anak na ito si Andrew Cheng sa anumang paraan. Kahit na maganda ang ugali ni Andrew Cheng, hindi niya kayang tiisin ang panunuya ng napakaraming tao sa oras na ito. Nang makita ito, si Marian Young ay bumangon at nagsabi, okay,
huwag mo nang pag-usapan ito, nanay, huwag mo nang isipin iyon. Talagang hindi ko pa nakikilala ang Pangulong Cheng na iyon. Hindi ko alam ang bagay na ito. Tatanungin ko ang sarili ko ng malinaw mamaya. Pagkatapos ng lahat, hinailan niya si Andrew Cheng palabas. Si Marian Yang ay nakatayo sa pintuan na may galit, na sumisigaw, galit na galit ako, paano nila nasasabing ganyan ka, asawa kita. Nakita ito ni Andrew Cheng, ngumiti sa gilid ng kanyang bibig, tumingin kay Marian Yang, na nagtatampo habang ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, at lumakad, hawak ang kanyang pink na labi, sinabi, huwag kang magalit, tingnan mo, sundin ang isang katulad ng bibig ng pato. Binigyan siya ni Marian Yang Zhao ng isang blankong tingin at sinabing, bakit hindi ka magagalit? Kung hindi dahil sa mga matatanda nila, pinagalitan ko ang mga tao. Bigla. Isang boses ang tumunog sa di kalayuan. Miss Yang. Sabi ni Marian Yang, ibinaling ang kanyang ulo para tingnan, nakita niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng kulay abong suit na naglalakad pababa mula sa itim na malaking sasakyan. Mr. Shen. Bakit ka nandito? Natigilan si Marian Yang. Ang taong namamahala sa Rice Angel Investment Group na tumatakbo sa kanyang harapan, si Mr. Shen Zhaoji. Na may ngiting mukha, tumakbo si Shen Zhaoji at direktang lumapit kay Andrew Cheng, sinabing, Chen. Pinanood ni Marian Yang si Shen Zhaoji na tumatakbo, puno ito ng pawis. Parang pumunta siya para makipagkilala sa mga importanteng tao. Bukod dito, sa sandaling ito, talagang inabot ni Shen Zhaoji si Andrew Cheng, na may paggalang at paggalang, na nagsabing, Mr. Cheng, sa wakas ay nakita, espesyal akong pumunta rito. Cheng. Presidente Cheng. Ang maliit na bibig na amo ni Marian Yang ay tumitig kay Andrew Cheng nang hindi maipaliwanag. Ano ang problema? Shen Zhaoji? President Shen? Ngunit itong taong namamahala sa Rice Angel Investment Group, ngayon, napakagalang niyang kausapin si Andrew Cheng. At saka, talagang isinigaw niya ang pangalang Cheng. Asawa, anong nangyayari dito? Natarante si Marian Yang, at nanlaki ang isang pares ng mga mata ni Humer. Doon, masyadong abala si Shen Zhaoji para igalang si Marian Yang nang may paggalang, Miss Yang, hello, pumunta ako kay Mr. Cheng. Ang 100 milyong puhunan sa four-way trade ngayon lang ay ang sinang-ayunan ni Mr. Cheng. Siya na talaga. Hindi na mapakali si Marian Yang sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Andrew Cheng, at nagtanong, Andrew Cheng, ano ang nangyayari sa dito? Ikaw ba iyon, ang General Manager Cheng? Oh God! Ang asawa ko talaga ang Mr. Cheng ng Rice Angel Investment Group, ang mayamang lalaking iyon ba ay nagkakahalaga ng daan-daang bilyong asset? Paano ito posible? Bahagyang ngumiti si Andrew Cheng. Hindi niya intensyon na ilantad ito ngayon, ngunit biglang dumating si Shen Zhaoji, kaya hindi na mahalaga. Oo, ako si Mr. Cheng ng Rice Angel Investment Group, ako nga. Walang pakialam na sinabi ni Andrew Cheng, ngunit bago matapos ang mga salita, lumabas si Hu Jia at ang iba pa. Isang buong grupo ng mga bubuyog ang lumabas at nag-usap at nagtawanan. Sumigaw din si Hu Jia sa malakas na boses, halika, ngayon, nag-imbita ako ng mga bisita. Wow! Hindi ba't 10,000 pagkatapos kumain? Talagang basang-basa ngayon. Paikot-ikot tayo at bilasan mong magpa-reserve. Hoy Marian Yang, bilasan mo at yang si Andrew Cheng, dumating ka rin, halina ang lahat. Sabi ng lahat ng kamag-anak, nang tumingin sila kay Andrew Cheng, mas nandidiri sila. Sa oras na ito, napansin din nina Hu Jia at Chen Xiaoho at iba pa si Shen Zhaoji. Ito ay hindi isang ordinaryong tao, suit at katad. Ngunit ang tanging bagay na hindi nila maintindihan ay ang taong ito ay mabait kay Andrew Cheng. Anong nangyayari dito? Maaari bang igalang ang isang pagkasira? Hoy, Ate Weiner, kaibigan mo. Lumapit si Hu Jia, may dalang bag, at nagtanong ng may pag-aalinlangan, at sinulyapan si Andrew Cheng na may masamang tingin. Mr. Cheng, tingnan mo. Hindi man lang pinansin ni Shen Zhaoji si Hu Jia at ang iba pa, tanong ni Bigang ng may paggalang.
Gayunpaman, pagkatapos lamang sabihin ang kanyang mga salita, si Chen Xiaoho ay tumawa ng sarkastikong doon, ano ang tawag mo sa kanya? Mr. Cheng. Kapatid, sino ang banibiro mo? Tingnan mong mabuti, tinitingnan niya ang kabuuan niya, ano ang hitsura nito? CEO. Natawa talaga si Chen Xiaoho, tungkol saan ba ito? Mr. Cheng. Kung siya si President Cheng, hindi ba siya si Mr. Cheng? Ngumiti rin doon si Hu Jia. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at naglagay ng dominanteng tingin. Sabi niya, Hoy, kaibigan, sa tingin ko isa ka ring taong nagsusuot ng aso. Bakit bulag ang iyong mga mata? Bakit siya shit? Sa pangkalahatan, hindi ka ba niloloko niya? Ang pang-aalipusta at panghahamak ni Hu Jie sa buong mukha niya, ang bahagyang nanginginig niyang ulo ay sumasalamin sa kanyang panloob na pag-ayaw sa mga taong tulad ni Andrew Cheng. Hindi lang si Hu Jie, kundi pati sina Jing Qiao, Wang Jinhua at iba pa ay umiling at sinabing, itong Andrew Cheng talaga, ang aktor na sinadya kong mahanap. Ano ba Mr. Cheng, hindi imposibleng makamit ang mga bagay ngayon lang. Naaalala pa niya sa puso mo. Naku, nakakatuwa talaga, I see, may hinila lang siya, tinawag siyang President Cheng, tapos nagkunwaring nasa harap namin. Umalis ka na, huwag mong hayaang isama siya ng ganitong klaseng tao sa hapunan. Sa pagharap sa kahihiyan at pangungutya ng lahat, lalong nanlamig ang mukha ni Andrew Cheng. Si Shen Zhaoji na katabi niya ay galit na, at siya ay nagalit at tinitigan ang Hu Jia at iba pa at sumigaw, bakit? Sino ka? Maglakas loob na makipag-usap kay Pangulong Cheng. Mapangahas. Bahagyang ibinuka ni Hu Jia ang kanyang bibig, ngumisi ng 2 beses, at sinabing, fuck you, let's say, kung magkano ang ginastos ni Andrew Cheng para imbitahan kang kumilos, dodoblehin ko ito, at ilalantad mo siya ngayon. Sa sinabi nito, inilabas ni Hu Jia ang wallet ni Chanel mula sa kanyang bag, kumuha ng ilang daang dolyar, at inihagis ito kay Shen Zhaoji ng napakawalang galang, na may malamig na ngiti, narito ang 600, sapat na ba? Dahil doon, hindi napigilan ni Hu Jia na takpan ang kanyang bibig at ngumiti. Ang isang grupo ng mga kamag-anak sa paligid ay tawanan at nanunuya din. Joke talaga itong si Andrew Cheng. Doon, tumawa din si Chen Xiaoho at sinabing, asawa, tere na, anong kataranteduhan sa ganitong uri ng tao, nakakahiya. Dito, napakayaman ni Shen Zhaoji, hindi pa siya nakakita ng ganoong tao, nang ahas siyang tretuhin si Pangulong Cheng ng walang pakundangan, tretuhin ang kanyang sarili. Tumigil ka. Galit na sumigaw si Shen Zhaoji, itinuro ang mga taong iyon, pinagalitan, humihingi kaagad ng tawad kay Pangulong Cheng, kung hindi, ipapaalam ko sa iyo na nasaktan mo si Pangulong Cheng. Talagang galit si Shen Zhaoji. Matagal na niyang pinagmamasdan ang mukha ni Andrew Cheng, at hindi niya sinasadyang pigilan ang sarili. Nangangahulugan iyon ng tacit approval. Bukod dito, ang mga mata ni Andrew Cheng ay nanginginig sa galit. Sapat din siya. Ang pamilya ni Hu Jia ay masyadong mapangahas, ito ay isang magandang aral. Apology. Humihingi ka ba sa amin ng tawad dahil sa pag-aaksaya na ito? Agad na tumalikod si Hu Jia at nagtatakang nagtanong. Yung tingin na parang tanga. Kilala mo ba kung sino ako? Tanong ulit ni Hu Jia, proud na proud. Sa bagay, 100 million investment lang ang nakuha ko sa Rice Angel Investment Group. Nangangahulugan ito na ang kanyang Hu Jia ay maaaring maging bilyonaryo at tumuntong sa matataas na uri ng Shangyang. Sa makatuwid, natural na hindi niya isinasaalang-alang si Andrew Cheng. Sino ka? Malamig na tanong ni Shen Zhaoji. Ang pangalan ko ay Hu Jia, ang pangkalahatang tagapamahala ng stone trading ko. At ang mga taong kilala ko ay pawang may kaugnayan sa mga gawain ng gobyerno, at maraming malalaking boss sa lungsod na ito. Nangahas ka bang saktan ako? Sigaw ni Hu Jia, ang matalim na tingin ay talagang nagtulak sa mga tao na sumuntok sa nakaraan. Naunawaan ni Shen Zhaoji na siya pala ang general manager ng stone trading company. Well, ang four-way trade? Tama, maghintay para sa pagkabangkarote. Kinagat ni Shen Zhaoji ang kanyang mga ngipin. Hindi tumigil si Andrew Cheng, ngunit tahimik na nanood.
Lubos niyang nakilala ang diskarte ni Shen Zhaoji, at ang mga taong tulad ni Hu Jia ay dapat matuto mula sa kanila. Bankruptcy. Ilang beses tumawa si Hu Jia, tumingin sa mga kamag-anak, at pagkatapos ay tinitigan si Shen Zhaoji at nagtanong, "Sino ka, maglakas loob na magsabi ng ganoong kalaking bagay? Alam mo ba na ang ating four-way trade ay nakatanggap lang ng investment na 100 milyong yuan? 100 milyong yuan, naiintindihan mo ba?" Malamig na ngumiti si Shen Zhaoji, at si Hu Jia ay nahatulan na ng kamatayan. Sa oras na ito, hindi na ito nakikita ni Marian Yang. Inabala niya si Hu Jia at sinabi sa malalim na boses, "Hu Jia, huwag kang bastos, siya si President Shen." "What a shit, Mr. Shen. Kukuha ako ng kabayo at babalik kay Mr. Jung, anong ginagawa mo?" "Ginoo." Umirap si Hu Jia at napagalitan. Ngunit biglang, ang pangalawang pangungusap ni Hu Jia ay natigil sa kanyang lalamunan, nakatitig kay Shen Zhaoji na hindi moari, ang kanyang mga mata ay umiikot sa kanya at kay Andrew Cheng. "Ate Weiner, anong sinasabi mo, siya ba si Mr. Shen na yon?" Si Hu Jia ay hindi tanga, agad siyang nakaisip ng isang bagay, at hindi makapaniwalang nagtanong. Naintindihan din ng mga naruroon na kamag-anak. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng suit at leather suit na may malaking puso ay si Mr. Shen, ang pinuno ng Rice Angel Investment Group. Paano ito nangyari? Walang magawa ding tumango si Marian Yang, oo, siya si G. Shen Zhaoji. Sa isang salita, tumahimik ang lahat. Nakatitig lahat kay Shen Zhaoji ang malalaking lalaki, isa-isa nilang ibinuko ang kanilang mga bibig at huminga ng kaunti. Siya ang Mr. Shen na iyon. Diyos ko! Tumahimik din si Hu Jia sa sandaling ito, napagtanto kung gaano katanga ang kanyang saloobin. Ito ang gintong may-ari ng kanyang kumpanya. Talagang pinagalitan niya ito sa harap niya. Tapos na. Gayunpaman, sa sandaling ito, tila binabaliwala ng lahat ang isang napakaseryosong problema. Yan, President Shen? Pasensya na, pasensya na, pasensya na, wala lang nasabi, sana marami kayong matatanda, huwag ninyong sundin ang pangkalahatang kaalaman ko. Si Hu Jia ay agad na naging parang isang mabuting babae, na nakadikit ang kanyang mga binti, ang kanyang mga kamay sa harap niya, at patuloy siyang yumuko at humingi ng tawad. Doon, si Chen Xiaoho ay mayroon ding masungit na mukha, tulad ng pagkain ng tae, na sinundan ng pagtango at paghingi ng tawad. Gayunpaman, malamig na sinabi ni Shen Zhaoji, ano ang silbi ng paghingi ng tawad sa akin? Humingi kayo ng tawad sa aming President Cheng. Mr. Cheng. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga talento ay biglang natanto. Ang Shen Zhaoji na ito ay palaging nagsasabi na si Andrew Cheng ay si President Cheng. Sino ang maaaring tawaging Pangulong Cheng ni Pangulong Shen? Mr. Chen? Ang tunay na boss ng Rice Angel Investment Group, ang mayamang tao na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong asset. Kahanga-hanga. Panik. Panik. Ang lahat ay tulala sa sandaling ito. Kasama si Marty Pinin, ang pagpupulong na ito ay mukhang isang multo, nakatitig kay Andrew Cheng nang hindi maipaliwanag, at nagtanong, ikaw ba si Mr. Cheng, na nagkakahalaga ng 100 bilyon dolyar? Kabanata 405. Si Andrew Cheng ay sumulyap ng bahagya sa komplikadong ekspresyon ng lahat, ngumisi sa gilid ng kanyang bibig, hindi ko nais na sabihin ito, ngunit ang lahat ay para sa bahaging ito, kung gayon hindi na kailangang itago ito, oo, ako si Mr. Cheng sa bibig mo. Ang big boss sa likod ng Rice Angel Investment Group. Isang kaguluhan. Direktang sumabog ang mga salita ni Andrew Cheng, na nagdulot ng bagyo sa puso ng lahat. Siya talaga si Mr. Cheng. Daang bilyon. Diyos ko. Tumingin si Marian Yang sa gilid, nakatingin kay Andrew Cheng sa sandaling ito, ng 10,000 ulit sa kanyang puso kung bakit. Si Andrew Cheng talaga ang big boss sa likod ng Rice Angel Investment Group. Ang dami niyang tinatago. At dito, si Hu Jia, Chen Xiaoho at iba pa ay matagal nang natulala at walang ideya kung ano ang sasabihin. Ang pakiramdam na ito ay parang constipation. Isang wasak, nag-transform sa isang mayaman na hinahanap ng populasyon. Ito ay napaka-fucking
Ang 10,000 beses sa puso ni Hujia ay ayaw at hindi naniniwala. Gayunpaman, ang mga katotohanan ay narito. Kailangan ba ni Marian Young na magsinungaling sa sarili niya? Gayunpaman, nag-aatubili pa rin siyang sabihin, Mr. Shen, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo, ngunit halatang walang silbi si Andrew Cheng. 3 taon ko na siyang kilala. Hindi naman siya big boss. Malamig na ngumiti si Shen Zhaoji at direktang lumingon, humarap kay Andrew Cheng ng may paggalang at paggalang, Mr. Cheng, iminumungkahi kung kanselahin mo ang iyong pamumuhunan sa four-way trade. Sa kasong ito, maniniwala ang ilang talento. Natahimik si Andrew Cheng, nakatingin kay Shen Zhaoji, at Hujia, na nagdududa pa rin, at sinabing, okay. Ang huling salita. Kaagad na kinuha ni Shen Zhaoji ang kanyang mobile phone, nag-dial sa telepono ng kumpanya, at malamig na nag-utos, agad na mag-withdraw ng 100 milyong puhunan sa four-way trade, at itinuloy din ang kanilang claim dahil hindi nila iginalang ang big boss at nilabag ang kontrata. Na-snap. Ibinaba ang telepono. Lahat ay hindi maglakas loob na magpakita. Dahil sobrang nakakatakot ang eksenang ito. Divestment talaga. Taas-baba si Hujia, ayaw niyang mangyari ang ganoong bagay. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang humihimok na ringtone ng cellphone ay direktang pumutok. Si Hujia ay nanginginig na ang magkabilang kamay ay bahagyang nanginginig. Pagtingin sa caller ID, ang finance manager. Hindi pwede. Ang tawag ay konektado, at naroon ang nag-aalalang boses ng tagapamahala ng Departamento ng Pananalapi, Mr. Hu, may nangyaring mali. Ngayon lang, ang Rice Angel Investment Group ay nag-withdraw ng 100 milyong puhunan, at nagdagdag din ng prosekusyon laban sa amin. Ang kabuuang kabayaran ay 30 milyon. Tapos na. Ganap na natapos. Sa sandaling ito napagtanto ni Hujie kung anong uri ng mga tao ang kanyang ginagawa. Anong problema, Mrs. Shen Xiaohu? Ang kutis ni Hujie ay tumitingin sa kanyang mga mata, at hindi siya maaaring magpanik. Tumingin din sina Hujin at Hu Guangzhang kay Hujia at nag-aalalang nagtanong, ano ang mali, may sinasabi ka ba? Itinaas ni Hujia ang kanyang kilay at tumingin kay Andrew Cheng na may maputlang ekspresyon doon, pumipisil ng ilang salita, pag-withdraw. Pag-withdraw ng kapital, at karagdagang kabayarang akusasyon laban sa amin para sa 30 milyon. Ano, divestment? Nakaramdam ng pagkahilo si Hu Guangzhang saglit, hindi maiangat ang kanyang hininga sa isang hininga, at agad na bumagsak. Sa kabutihang palad, mabilis ang mga mata ni Hu Jin at tinulungan niya ang matanda. Sa pagkakataong ito, ganap na nataranta ang pamilya Ho. Ito ay hindi lamang isang divestment, ngunit 30 milyon sa kabayaran. Saan nila nakukuha ang kabayarang ito? Nagpanik si Hujia, tumingin kay Marian Young, at humingi ng awa, Sister Warner, please help to talk, don't divest your capital, matatapos na ang pamilya natin. Oo, Marian Young, kahit magmakaawa ang tiyuhin mo, pakisabi kay Andrew Cheng. Masyadong abala si Hu Jin para makiusap kay Xiang Wan. Sinong mag-aakala na ang taong kumokontrol sa kapalaran ng pamilyang Ho ay talagang isang aksaya ng Andrew Cheng na kinutya nila. Tumingin si Marian Young kay Andrew Cheng at nag-alinlangan, sinabing, hindi ko mapigilan ang bagay na ito. Ang pangungusap na ito ay katumbas ng hatol na kamatayan ng pamilya Ho. At si Andrew Cheng ay tahimik ding tumayo, tumingin kay Hujia at sa iba pa, at malamig na sinabi, nakalimutan mo ba ang sinabi ko sa sala kanina? Sabi ko, kailangan kitang lumuhad at humingi ng tawad sa akin at kay Marian Young. Ang pangungusap na ito ay natupad na ngayon. Si Hujia at Chen Xiaoho ay sobrang gusot, ngunit kailangan nilang magkompromiso. Boom! Si Hujia at Chen Xiaoho ay diretsyong lumuhad sa harap ni Andrew Cheng, nainas ang kanilang mga ulo, nagmamakaawa, Andrew Cheng, hindi lang kami maganda ngayon, humihingi kami ng paumanhin sa iyo, at nakikiusap na huwag mong bawiin ang iyong kapital. Andrew Cheng, mali tayo. Nakikiusap ako, kamag-anak kasi lahat. Boom! Ilang malakas na ulo sa isang hilera. Tumingin si Andrew Cheng sa dalawa na nakaluhod sa kanyang harapan, at tahimik na tumingin, sinabing, sana magawa mo ito para sa iyong sarili.
Pagkatapos ng lahat, tumingin sa gilid si Andrew Cheng, malamig na nakatingin kina Marte Pinyin at Jing Qiao na nagtatago sa likod ng karamihan. Si Marte Pinyin sa ngayon, ay matagal nang nawala ang kay-abangan ngayon lang. Hindi niya pinangarap na si Andrew Cheng ang talagang magiging big boss ng Rice Angel Investment Group. Daan-daang bilyong pondo. Ay nako. Ganyan ba kayaman ang manugang mo? Di ba sabi niya na bangkarot ang pamilya niya? Ano ang problema? Sa pagpupulong din na ito, sinundot ni Jing Qiao ang braso ni Marte Pinyin at hininaan ang kanyang boses, na nagsasabing, ang hipag Marta, hindi nakakagulat na walang pakialam si Andrew Cheng sa villa na iyon, napakayaman ba niya? Si Marte Pinyin ay labis ding kinakabahan at nalilito, at hindi siya nang ahas na diretsyong titigan si Andrew Cheng. Malamig na ngumiti si Andrew Cheng, sinulyapan ang lahat, nagsabi ng ilang salita kay Shen Jiaoji sa paligid niya, at pagkatapos ay hinayla si Marian Yang palayo. Napatingin ang lahat kay Andrew Cheng na wala, at pagkatapos ay dahan-daang gumaan ang loob. Masyadong depress ang atmosphere kanina. Pinili ng lahat na manahimik tungkol sa bagay na ito ngayon. Kung tungkol sa hapunan, walang gustong kumain. Nakakaloka. Sa eksenang ngayon lang, hinding-hindi nila makakalimutan. Dito, hinayla ni Andrew Cheng si Marian Yang sa labas ng komunidad at direktang sinabing, ano ang gusto mong itanong? Matagal na nag-alinlangan si Marian Yang, tumingin kay Andrew Cheng, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may pag-aalinlangan, at nagtanong, Andrew Cheng, gaano kalaki ang itinatago mo sa akin? Hindi ba nangangahulugan na ang iyong pamilya ay bangkarote? Ano ang nangyayari? Si Andrew Cheng pala ay ang palihim na tinutulungan ang kanyang sarili. Hindi komportable ngayon si Marian Yang. Hinawakan ni Andrew Cheng ang kulay rosas na pisngi ni Marian Yang at sinabing, ang tanga, sa katunayan, ang Rice Angel Investment Group ay ang aking pangalawang tiyuhin, hinayaan niya lang akong asikasuhin ang mga bagay-bagay pansamantala. Paumanhin, pangalawang tiyuhin, sa pagkakataong ito, maaari lang kitang ipadala upang maglaro. Pangalawang tiyo. Si Marian Yang ay napakahinala at halatang hindi naniniwala sa sinabi ni Andrew Cheng. Tumango si Andrew Cheng at sinabing, talaga, sa totoo lang, napakakomplikado ng sitwasyon ng aming pamilya. Ang Kyoto Cheng Group ay ang industriya ng aking pamilya ay maganda, at ito ay talagang bangkarota, ngunit ang Rice Angel Investment Group ay pamilya rin namin, ngunit ito ay mula sa pangalawang tiyuhin ay mag-isa, kaya naman mag-aaway si Helen Jing sa pangalawang tiyuhin, abala sila sa paghahati-hati ng ari-arian ng kanilang pamilya. Ayos ang paliwanag na ito. Hindi ito malilinas, at hindi rin ito ganap na malalantad. Tinanggap ni Marian Yang ang paliwanag na ito at hindi naiwasang magtanong paano nagplano ang pangalawang tiyuhin. Kinamot ni Andrew Cheng ang kanyang ilong at sinabing, syempre sa akin na lang ang bahala. Makakatiyak ka na ako ang namamahala sa kasalukuyang Rice Angel Investment Group. Bagamat hindi ako makapagpakilos ng napakaraming pera, naroon ay walang komento sa merkado, mayroong napakaraming daan-daang bilyong mga ari-arian, ngunit mayroon pa ring 10 bilyon. 10 bilyon. Ibinuka ni Marian Yang ang kanyang maliit na bibig sa pagkamangha, at siya ay gumaan sa parehong oras. Hindi na kailangang mabaon sa utang ang kanyang asawa dahil sa pagkabangkarote. Ngunit ang bagay na ito, kailangan niyang tunawin ito. Sige, bumalik ka na. Sabi ni Andrew Cheng. Bumalik ang dalawa sa villa. Hindi nagkataon na nakabalik na si Marte Pinyin at ang iba pa. Sa sala, nakaupo sina Marte Pinyin at Jing Qiao sa sofa, na tila naghihintay. Nang makita kong bumalik si Andrew Cheng, si Marte Pinyin, na parang unggoy, ay nakipaglaban para sa tsaa at humingi ng tubig, na nagsasabing, Andrew Cheng, maaari kang bumalik, nakikita mo, ang aking ina ay nagtitimpla ng tsaa para sa iyo. Nagkatinginan sina Andrew Cheng at Marian Yang, ngunit wala silang magawa. Ganito ang hitsura ni Marte Pinyin. Kung sino ang may pera at kapangyarihan ay doon mautal. Dati ay tinatrito ko si Andrew Cheng ng isang pakiramdam ng kawalan ng pananagutan at nais kong ma-kick out, ngunit ngayon gusto kong ituring siya sa aking puso bilang isang anak. Magpahinga ka muna. Mahinang sabi ni Andrew Cheng kay Marian Yang. Tumango si Marian Yang at walang magawang umiling habang dumaan siya kay Marte Pinyin.
Lumapit si Marte Pinyin kay Andrew Cheng at pinaupo siya na may ngiti sa kanyang mukha. Sinabi, itong Andrew Cheng, dati, mali lahat ng nanay, mababa ang mata ni nanay, wala kang pakialam sa mga nanay, pagkatapos lahat, pamilya din tayo. Oo, oo, Andrew Cheng, ano bang nagawang mali ni Tita San noon? Patawarin mo ako, si Tita San ay isang magaspang na tao. Masyadong abala si Jing Qiao para sumang-ayon. Andrew Cheng, you see? Since you are the big boss of Rice Angel Investment Group, then you must be very rich, so how many assets you have now? Lumingon ang mga mata ni Marte Pinyin, at sa wakas ay tinanong ang paksa. Nang makita ang malamig na tingin ni Andrew Cheng, ang kanyang abala haha ay ngumiti at nagsabi, tingnan mo, hindi si nanay ang nagtatanong tungkol sa iyong mga ari-arian, ngunit si nanay ay nagmamalasakit sa iyo. Ang pera na ito ay dapat na itago sa bahay. Ang mabuti ay, hayaan mo akong itago ito para sa'yo, paano? Nakipag-usap si Marte Pinyin kay Jing Qiao at sa iba pa sa pagbabalik. Itinago sila ni Andrew Cheng, na napakayaman. Kung hindi sila makakuha ng pera mula sa kanya, pagkatapos ay talagang ikinalulungkot ko para sa kanila. Ang malaking boss na may daan-daang bilyong pondo. Hindi pinangarap ni Marte Pinyin sa kanyang buhay na napakabuti ng kanyang manugang. Ito ay isang hit. Ang ganitong cash cow, kailangan mong hawakan ito. Malamig ang mukha ni Andrew Cheng, narinig niya ito, gusto ni Marte Pinyin ng sarili niyang pera. Ang laki ng mukha. Gusto mong malaman kung magkano ang pera ko? Tanong ni Andrew Cheng, na may malabong ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Masiglang tumango si Marte Pinyin at nakangiting sinabi, oo, sabihin mo kay nanay, magkano ang mayroon ka. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.